Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama kayong muli sa araw na ito upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Sigurado po ako na masayang-masaya ang Diyos sa mga pagkakataong ito. Naririto po tayo upang siya ay sambahin at purihin at makinig sa kanyang salita. Sabi po sa Psalm 145 verse 3, "Great is the Lord and greatly to be praised. Great is our Lord and very glorious, and there is no end to His greatness." Kaya ngayon po ay dadakilain at papupurihan natin ang Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Papurit ang samba.
Dumako naman po tayo sa ating komunyon. Sabi po sa Mateo Kabanata 26, talatang 26 hanggang 29. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay magbubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hinding-hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito. Nakasalaw ninyo sa kaharian ng aking Ama." Sa bawat komunyon ay ito'y pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman sa pagtanggap natin ng komunyon na ito, ay alalahanin natin ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkamatay. Manalangin po tayo. Salamat po sa kagalingan, Panginoon. Loobin niyo po na sa aming pagtanggap ng tinapay at laman ng sarong ito ay makaramdam kami ng kakaibang sigla at lakas na nanggagaling sa inyo. Tinatanggap po namin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa John 3 verse 16, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Pansinin po natin ang talatang binasa ko. Di po ba grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin? To the point na isinakripisyo niya ang buhay ng kanyang nag-iisang anak just to show His love towards us. Kaya naman kapatid, what is 10% compare sa buhay na isinakripisyo ng Diyos para ikaw at ako ay maligtas at mapatawad sa ating nagawang kasalanan? Kapatid, kung talagang mahal mo ang ating Diyos, hindi ka maghihinayang na magbigay. Dahil kung tutuusin, ang Diyos po ang unang nagbigay sa atin. At kung totoong mahal mo ang Panginoon, magagawa mo ring magsakripisyo tulad ng ginawa ng ating Diyos na pagsakripisyo para sa atin. Kapatid, kung totoong mahalaga sa iyo ang Panginoon, magagawa mo ring ibigay sa Kanya ang isa sa mahalagang bagay na iniingatan mo, ang iyong pananalapi. Palagi po nating pakatatandaan na hindi after si Lord sa iyong salapi, kundi after si Lord sa iyong pagsunod. Sige po, tayo pong lahat ay magbigay sa ating Diyos na buhay. Maaari ninyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong mga screen. Maraming salamat po and God bless.
Happy Lord's Day po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. I have a very important message to every one of us. Tayo mga iniligtas na ng ating Panginoong Diyos. My topic today is entitled, Where Will Salvation Take You? Saan ba tayo dadalhin ng ating kaligtasan? Sabi po ng Bible, in that day, you will say, I will praise you, Lord, although you were angry with me. Your anger has turned away and you have comforted me. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has become my salvation. With joy, you will draw water from the wells of salvation. Isaiah chapter 12 verse 1 to 3. Sa araw na yun ay aawitin ng mga taong ganito, Yahweh, ikaw ay aking pasasalamatan, sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon. At ako'y iyong inaliw, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh, ang aking kapangyarihan at kalakasan, Siya ang aking tagapagligtas. Malugod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. In this text, there is one word that is used 3 times. May isang salita na paulit-ulit o 3 beses binanggit sa binasa nating talata. Ito ay ang salitang salvation, kaligtasan. Salvation is one of the most important words in the entire Bible. Isa sa napakahalagang salita sa Biblia ang salitang kaligtasan. Ang salitang ito ay ginamit 164 times in the Bible. Sa Old Testament, ang salitang salvation comes from a Hebrew word which means deliverance and victory. Sa New Testament, ang salvation sa Greek word, it means deliverance, preservation, and safety. Salvation is what we receive when we trust Jesus Christ as our Lord and Savior. Noong magtiwala tayo ng buhay natin kay Kristo, tumanggap tayo nito. Tinanggap natin ang kaligtasan. Salvation is the gift of God. Regalo ng Diyos ang kaligtasan. Salvation is not a thing that we will receive someday. It is a present possession of every person who has received Jesus into their hearts. Ang kaligtasan ay hindi isang bagay na matatanggap mo isang araw. Ito ay taglay na agad ng isang tao, ora mismo nung araw at oras na tinanggap niya sa puso niya ang Panginoong Hesukristo. If you take the time to study the doctrine of salvation in the Bible, you will find that salvation is responsible from moving people from one place to the other. May pagdadalhan sa atin ang kaligtasan, gaya ng naranasan ng mga nauna sa atin. Salvation always takes us somewhere. Notice this. Una, it brought Israel out of bondage. Exodus 14:13. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Mula sa pagkalipin ng mga Israelita sa Ehipto, sila ay inilabas ng Diyos at pinalaya. Pangalawa, salvation brought Jonah out of the whale. Jonah 2 verse 9. Mula sa tiyan ng malaking isda, si Jonah ay iniluwa at lumaya. It brought David out of the pit. Psalms 40 verse 1 to 3. Sa Diyos na si Yahweh, matyagang naghintay ang aking panaghoy, kanyang pinakinggan. Sa balong malalim na lubhang maputik, iniahon niya at doon ay inalis.
Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag, taglay na buhay ko. Isang bagong awit sa aking itinuro, papuri sa Diyos, ang awit ng puso. Matatakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. It brought Apostle Paul out of a lost condition. In 1 Timothy 1:12-15, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas. Dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong unay, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa. Noong ako hindi pa sumasampalataya, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoong pahayag nito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Salvation will bring every sinner out of darkness. 1 Peter 2:9. Ngunit kayo isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pare. Isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. 1 Pedro 2:9. Salvation covers the whole spectrum of human need. From one state of life, you will be transferred into another state of life. Kung gipit na gipit ka at hikahos na hikahos ka, at biglang nagpadala ng masaganang probisyon ang Diyos, that is salvation. Kapag nasa banig ka ng karamdaman, at bigla kang pinagaling at bumuti ang iyong kalusugan at ibinangko ng Panginoon, that is called salvation. Dinadala ka sa ibang kalalagayan sa buhay. Sabi ng Bible, He will turn your mourning into dancing, your sorrows into joy. Now, where will salvation take you? Saan ka ba dadalhin ng kaligtasan? Kung ligtas ka na, may pupuntahan ka. Kung ligtas ka na, may pagdadalhan sa iyo ang regalo ng kaligtasan na tinanggap mo. There are 4 places salvation will take you. Merong 4 na lugar na pagdadalhan sa iyo ang kaligtasan. Una, salvation will take you to heaven. Ang kaligtasan ay dadalhin ka sa kalangitan. Huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroroon. Juan 14:1-3. Sabi ni Apostol Pedro, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Talikuran na ninyo ang inyong masasamang hilig ng katawan na naghihimagsiklaban sa inyong kaluluwa. 1 Peter 2:11. Tayo ay mga dayuhan lamang sa mundong ito. We are described as pilgrims, foreigners, aliens. Nakikitira lamang, nakikipamayan lamang sapagkat ang tunay na tirahan natin ay ang langit na pangako ng Panginoon. Sabi ni Jesus, ako ipupunta roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik upang kayo ikunin, upang kung saan ako naroroon ay nandoon din kayo. Dadalhin ka sa langit ng iyong kaligtasan. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, pagtangis at paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pahayag 21:4.
Salvation will take us to heaven. Sabi ng kanta, I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we will never grow old. And someday yonder, we will never more wander, but we will walk the streets of purest gold. Salvation will take us to heaven. Pangalawa, salvation will take you into holiness. Dadalhin ka ng salvation, ng kaligtasan sa kabanalan. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. 2 Korinto 5:17. Salvation will alter your life. No man can receive Jesus and remain the same. Ang tunay na anak ng Diyos ay binabago ang buhay. Kapatid, hindi ka tatagal na manatili sa kasalanan. Ang konbiksyon ng Banal Espiritu Santo ay nasa iyo patungo sa pagbabago at pag-aayos ng buhay mo. One mark of true repentance unto salvation is drastically a changed life. 1 John 2:9 ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gagawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Unang Juan 3:7-9. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. Mga taga Kolosas, Kabanatang 3:8-10. You become a new man. Wala na ang lumang pagkatao, lahat ay bago na. Salvation will take you into holiness. Makikita ang pagkakaiba mo, kapatid. Nagbago ka na, hindi ka na katulad ng dati. Ang kabanalan, ang pagkatakot sa Diyos, ang iyong mararanasan na ayaw mo nang manatili sa kasalanan. There will be difference and there will be a desire to serve the Lord. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Yan ang sabi ng Efeso 2:10. Salvation will take you to heaven. Salvation will take you into holiness. Pangatlo, salvation will take you into the harvest. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Marcos 16:15. Ang kaligtasang tinanggap mo ay nagbibigay oportunidad sa iyo na yakapin mo ang dalawang misyon na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Help someone to know Jesus and help someone to grow in Jesus. Magpagamit ka sa ubasan ng ating Panginoon. Let us win souls and make disciples. Tulungan natin ang ating kapwa makilala ang Panginoon at maligtas din siya. At tulungan natin ang ating kapwa na siya'y lumago sa paglilingkod sa Kanya. Kasama sa kapwang tinutukoy ko, kapatid, yung anak mo, magulang mo, kapatid mo, kapitbahay mo, best friend mo, kaklase mo, kaopisina mo. Papayag ka ba na ikaw ay papunta ng langit, pero sila ay papunta ng impyerno? May mission ka, kapatid, para sa kanila. Huwag kang papayag na dinadaan-daanan mo lang sila. Baka pag uwi mo, magtataka ka bakit maraming tao at may tolda.
Yun palang taong pinaakay sa iyo ng Panginoong Diyos ay nakaburol na. Accountable tayo sa kanilang kaligtasan. Sisingilin tayo ng ating Panginoon kapag sila'y napahamak. Huwag kang papayag na ang miyembro ng pamilya mo o kaibigan mo'y mapahamak. At kahit sa iyong panaginip, ay tanungin ka, bakit di mo sinabi sa akin ang tungkol kay Jesus? Bakit di mo ako inakay sa ating Panginoon? Nasa langit ka na, sa impyerno ako. Bakit, kaibigan? Bakit? Kaya tayo nag-iimbita. Kaya kailangan nating humayo, magpatotoo, mag-cell group, magsimbahay, mag-connect group. Dalhin natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating mga kabarangay, sa ating pamilya at mga kapitbahay. Salvation should take us to the harvest. Magkaroon tayo ng pusong umakay at mag-alaga ng mga tao para kay Kristo. Win souls for Jesus and help them grow. Connect them to Christ. Connect them to the church. Connect them to our cell group. Salvation will take you into the harvest. Pang-apat, kapatid, salvation will take you into the house of God. Dadalhin ka ng kaligtasang iyong tinanggap sa tahanan ng Panginoong Diyos. Noong makilala mo ang Panginoon, nasumpungan mo din ang bahay ng Panginoon. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit ng araw ng Panginoon. Hebreo 10:25. Salvation is always accompanied by a desire to gather with the saints and to worship the Lord. Ang salvation na ating tinanggap ay nagkakaroon tayo ng desire o pananabik na pumunta sa tahanan ng Diyos, to fellowship with fellow believers, at sama-sama tayong sumamba at magpuri sa ating Panginoong Diyos. Umuwi si Jesus sa Nazareth, ang bayan na kung saan siya ay lumaki. Gaya na kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa. Lucas 4:16. Mula pa pagkabata hanggang lumaki, nakaugalian na, naging kultura na, life habit na ng Panginoon ang pumasok sa sinagoga. Church life must become a lifestyle. Mga kapatid, bahagi na dapat ng buhay natin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya ni Kristo, na regular tayong dumadalo sa tahanan ng Diyos. Regular kang dumadalo sa panambahan upang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Salvation should take you into the house of God. Mga kapatid, kung ang kaligtasan mo ay hindi makapagdudulot sa iyo ng kabanalan, at hindi ka nadadala nito sa ubasan at tahanan ng Diyos, baka hindi ka rin ito dalhin sa langit. Siguraduhin mo lang, kapatid, na talagang isinuko mo na ang iyong buhay sa ating Panginoon. Because salvation will always take somewhere. It will take you to heaven. It will take you to holiness. It will take you to the harvest. And it will take you into the house of God. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo itinawag. At pinili ng Diyos, kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. 2 Peter 1:10. Mga kapatid, sa ating Panginoon, kung sigurado ka at kung alam mong may tunay kang relasyon sa ating Panginoon at nagkabit ka ng kaligtasan ng ating Panginoon, dadaling ka ng kaligtasan niyan, papunta ng langit, paggawa ng kabanalan, pag-akay ng iyong kapwa, at dadalhin ka ng kaligtasan sa kanyang tahanan. You will always go to the house of the Lord to worship Him and to honor Him. The Lord bless you. The Lord bless you. Taas ang mga kamay at kayo nagdideklara. Ang kapayapaan ng paisuma ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.